Yo, yo, yo. Sir Lemon back at it again para sa panibagong video. So, Sir Lemon nyo, no? After 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years, no? Nagbabalik dahil sa sobrang busy, ano? So, anyway, nung hindi ako busy, gi-scroll ako sa Facebook, tapos nakita ko tong page ni Canboy. Eto, ang inamungkal na to, laki ng galit sa mga foreman, ano? Sa mga foreman sa Pilipinas dahil yung mga construction worker kalit daw ng pasahod ano. Well, siguro eto nag-construction worker to sa Pilipinas pero yung foreman niya buraot no, maliit lang yung binibigay na sahod sa kanya no. Gago! So panoorin nga natin yung video ni Canboy na nakakainis. So 54 seconds lang tong video niya na to no, 54 seconds na pambibwisit ano sa tenga ni Sir Lemon. Panoorin na natin to, huwag na natin patagalin. Ito nga pala yung big bike na nabili ko sa pagko-construction ko dito sa Canada. Wow! Oh my God! Wow! Nakabili siya ng big bag sa pagko-construction niya sa Canada. Tukmol ka. Huwag mo yung kumparang Canada sa Pilipinas. Ang galing no? Construction worker pero naka-big bike. Alam mo kung ano yung magaling, Canboy? Ang magaling dyan, yung naka-big bike ka tapos may snow, nagbi-big bike ka tapos nasa snow. Ang galing! Ang galing! Ha? Winter. Ang tawag doon, hindi magaling. Tawag doon, nagmamagaling na ungas. Gago! Alam nyo ba dito sa Canada, pag nagsisidatingan na yung mga trabador sa parking ng construction site, hindi mo masasabi kung sino yung trabador or kung sino yung amo. Kasi kahit yung mga trabador, mga naka-4. Alam mo ba, Canboy, hindi mo naman siguro first time sa Canada, no? O baka naman first time mo sa Canada. Well, siguro hindi kasi nakaipon ka na ng pambili mo ng big bike. Sa Canada, kailangan mo ng sasakyan para makapunta ka sa iba't ibang lugar sa trabaho at kung saan-saan pa. Hindi yan kagaya ng Pilipinas na paglabas mo ng bahay mo, sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng tricycle, makakapunta ka sa trabaho mo. Dito sa Canada, kailangan mo ng sasakyan lalo na kung may mga part-time job ka para mapuntahan mo agad-agad ora mismo yung mga pupuntahan mong trabaho mo. Kaya wag mong ikukumpara ang Pilipinas at Canada. Hindi porke ko mo nakabili ka ng big bike mo na tig 225, 3K dito sa Canada, ganyan na kung makapagsalita ka. Wheels, naka-big bike. Samantalang sa Pilipinas, dadatingan ng mga trabador sa site. Alam mo agad kung sino yung amo. Kasi darating ang forma, tas naka-4 wheels. Pero yung mga trabador, mga nakabisikleta, Malamang sa malamang 99.9 chance ano, isa ka dun sa nakabisikleta nung nandito ka pa sa Pilipinas. I mean, nung nasa Pilipinas ka pa na nagko-construction. or nakamotor naman na rusi, tas utang pa. Ayun no, siguro yung rusi mo sa Pilipinas hindi mo na binayaran ano nung nai-petition ka ng asawa mo dito sa Canada, nung hinugot ka na ng misis mo sa Canada, pinahila mo na yung rusi mo no, tapos yan na lumaki na yung ulo mo na hindi na magkasya diyan sa t-shirt mo no, hindi mo na may suot sa t-shirt mo yung laki ng ulo mo. Kasi sobrang baba ng sahod. Pero sila yung mahirap ang trabaho. Hindi lang trabaho ang mahirap no, pati ang pag-uutak mo mahirap. Saan ka makakakita niyan naka-big bike ka, kita mong may snow? Ngayon lang ako nakita ng naglalabas ng motor ng may snow. Bilad sa init, bugbog ang katawan, tapos bantay sarado pa nung amo sa trabaho. Pero yung sahod, sakto lang na pangkain ng pamilya. Pinas, umayos ka. Kanboy, umayos ka. Isa lang to sa mga video mo na nakakabwisit, ano? Marami pa to. Gagawan pa kita ng marami, ano? Hindi ko alam kung nang i-inspire ka o nang di-discourage ng mga construction worker sa Pilipinas, ano? Kaya, Kanboy, umayos ka. Part 1 ko pa lang to. Antayin mo yung part 2. Sir Lemon out. Bye!